back. So, naisip ko, pag nag-vlog ako this time, hindi ko na ilalagay sa utak ko na may topic ako. We will just talk about life. Talk about my life here in Canada, especially. Kasi I'm sure gusto nyo malaman anong struggle ng isang Pilipina sa ibang bansa. Ano ang struggle ng isang Pilipinang nag-asawa ng foreigner sa ibang bansa? Ano ang struggle sa personal kong buhay na nasa ibang bansa ako at ako ay galing sa aking background, which is complicated. Dahil unang-una, ako ay lumaking mahirap. Ang buhay dito sa Vancouver, parang pangmayaman. Pero mas ma-appreciate mo ang buhay dito kung galing ka sa hirap. Tapos, dinanas mo ang buhay na to. Ang kailangan lang naman talaga sa totoo lang is education. Pag edukada ka, kahit mahirap kang lumaki, what do you call this? Ma-appreciate mo yung difference eh. Kasi hindi lang siya ibang-iba financially. Ibang-iba siya in culture. Yung texture ng buhay is ibang-iba. Like sa Pilipinas, kilala mo mga kapitbahay mo. Dito, magsi 17 years na ako dito next month. Hindi ko alam pangalan ng kapitbahay ko. Kasi dito, kahit sa elevator, nagkukwentuhan kayo about the weather. Pero, ni isa sa kanila hindi nagtanong sa akin, "What's your name by the way?" Wala. So, dahil hindi sila nag-i-initiate, dito, meron silang, pag hindi ko ginawa sa'yo, huwag mong gawin sa akin. Kung hindi ko inaalam ang buhay mo, huwag mong alamin ang buhay ko. Masyadong importante sa kanila dito yung privacy. Yung tipong sila na pala yung nasa headline bukas, hindi mo ba alam na sila pala yun. Hindi mo nga alam na baka yan celebrity sa ibang bansa. Napakalayo ng Pilipinas sa bansang Canada pagdating sa culture. Kaya nga nung bagong dating ako dito, merong workshop, imagine that. Ganun sila kayaman na yung pag nalaman nilang PR ka, permanent resident ka, meaning to say, magtatagal kang tumira dito. Kasi permanent resident ka eh. Hindi ka pa citizen. Permanent resident ka na. Yung tipong hindi nag-e-expire yung stay mo. Kaya nga permanent eh. Yung tipong hanggang sa mamatay ka dito, pwede ka dito. Ang gagawin mo lang, renew ka lang ng renew ng kung ano ng dokumento kailangan kung may kailangan. Kaso ang ginawa ko talaga is, after 4 years, nag-apply ako ng citizenship. Kasi katwiran ko, dito sa bansa, sa abroad, mas binding yun eh. Kaysa sa kasal mo. Kaya nga pag pinag-aralan mo yung citizenship in heaven, pag kinumpara mo, binding ang citizenship mo sa heaven pag si Christ ay tinanggap mo. At ang citizenship sa heaven, nakukuha lang pag tinanggap mo yung kanyang dugo, pangalan, values. Kasi hindi ka pwedeng citizen pagkatapos hindi mo ginagawa. Kaya nga meron ka ritong susumpaan na bilang citizen. Dapat ang loyalty mo ay nasa bansang ito at hindi dun sa pinanggalingan mo. Kung sinusunod mo, inuuna mo ang bansa mo kaysa sa bansang Canada, hindi ka dapat maging citizen dito. Kaya kung citizen ka ng heaven pero chismosa ka, hindi mo alam kung ano ang pinasok mo. Kasi napupunta sa impyerno ang chismosa. Kasi yun ang tatak ng isang, merong fallen nature. Ano ba ang chismis? Ang chismis, akala ng iba, basta ang pinag-uusapan ay totoo, hindi chismis yun. Kunyari, yung sister-in-law mo,
3 na nakakarelasyon at hindi pinapakasalan. Tapos ikinukwento mo sa tropa mo. Yes, pwedeng totoo yon. Pero kabulukan niya yun eh. Ang meron lang karapatang magkwento ng kabulukan is yung tao. Siya mismo. Dapat siya yung nagkukwento at ikinukwento, madalas, katulad ko, ikinukwento ko yung mga pangit kong pangyayari para ikwento ko sa'yo, para ipunto ko sa'yo na yung mga pangyayaring napakapangit in my past is hindi na nangyayari ngayon at I was saved from that. My Savior Jesus saved me from an old life, from a fallen life. And He gave me everything that is so good and new. So ako lang ang pwede magkwento nun. Kaya nga nilagay ko sa libro para mabasa mo at makita mo, ang Diyos pala kaya lahat baguhin. Isipin mo, kung nakaranas ka ng nakakatakot na pangyayari, kaya niyang tanggalin yun sa isip mo. Yung tipong naaalala mo pa pero it will not affect you. Parang yung Joyce na yan is iba sa Joyce na nabubuhay right now. Sigad lang kayang gumawa nun. Kaya nga kailangan mo si Jesus. Dahil pagka wala kang Jesus sa buhay mo, magpapakamatay ka sa sakit. Ang sakit ng buhay na to ha. Ang mga tao dito ay puro selfish, walang inisip kundi sarili nila. Madalas mararamdaman mo pa yan sa pamilya mo. Siyempre, ano unahin nila? Sarili nila o ikaw? Sarili mong nanay, iiwan ka pagka ikaw ay adik. Pagka ikaw ay sandal sa pader. Alam mo yun? Kaya kinakailangan matuto ka mag-aral at mabuhay mag-isa. Ang purpose ng education is para hindi ka umasa sa iba at hindi ka masasaktan. At diba, aminin ko sa'yo, wala nang sasarap pa sa sweldong meron kang kalayaang laspagin. Kaya nga kahit na may asawa na ako, nagtrabaho ako dito eh. Napakasarap mag-shopping sa pinaghirapan mong pera. Wala kang sasabihan ng budget mo. Yung tipong, ay, dito napunta to. Kasi galing sa kanya. Pero kung ikaw ang nagtrabaho, kaya ma-enjoyin yun. Kinakailangan wag mahaba. Yan na muna. The reason why we need God is because happiness only comes from Him. At hindi lang yun. Hindi nga lang happiness ang binibigay niya eh. Sa Kanya lang nanggagaling ang true joy. And joy means consistent. Kahit wala ka ng pera, meron ka pa rin joy. Kasi ang joy ay my hope. Yung tipong, nahihirapan ako, pero my God is watching. At tumatiming lang siya, parating na pera ko. Kaya dire-diretso ang joy mo. Iba nga yung may magulang sa wala. 'Di ba? Pag may Diyos ka, mayroon kang spiritual parent. And your parent is responsible for your finances. Kaya dapat mayroon kang Diyos kung wise ka.